Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong this week, 19 to 25. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo ba? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. And tingnan natin ang energy mo this week. Wala sa baraha ang pagbabago, nasa sa inyo at wala sa kanino man. Energy ni Libra this week. Energy mo this week. Mukhang iba sa inyo, maaring kayo is may hinihintay. Pwede naghihintay ka ng mga letter, message, package, or mga order. Ganyan. Or may mga hinihintay kayo, no? Yan, may mga paghihintay. This week then also, parang marami kang iisipin, no? Or marami kang isipin, o may mga bagay na papasok sa isipan mo. Maaring meron kang mga magdi-daydreaming ka, fantasizing, maaring gusto ko to, gusto kong ganyan, gusto ko someday ganito, ganyan, ganon. Gusto ko mag-invest, gusto ko mag-business, gusto ko, parang may mga bagay ka na ganyan, may mga bagay ka na i-analyze kasi, no? May mga bagay ka na gusto mong i-progress, o gusto mong gawin, o gusto mong mangyari. Nandun ka sa point na yun, yun ang mararamdam, yun ang nakikita ko energy mo. May mga sitwasyon na maaring anong dapat gawin. Parang you thinking about something strategy rin. Yun na nakikita ko sa iyo. Yan. Maraming pag-iisip ng mga bagay-bagay this week ang iba sa inyo. Maaring iba sa inyo is marami kayong asikasuhin. Yan. May mga lalakarin kayo, may mga asikasuhin kayo, may mga gagawin. Tingnan natin ang parating sa iyo this week. Sana naman this week walang mag-away, ha? Wag ka naman lang, hayaan mo na lang sila. Yan, umiwas ka lang sa away. Sa gulo, away. Patient ka naman sa bagay. Ang parating kay Libra this week. Parating po sa kanya. Ay, tsaka may darating na ano. Ay, tingnan natin na parating dito, Kasi may nakita kong darating. Siyempre, happy birthday. Kalimutan ko na naman. Belated, happy birthday and advance sa mga Libra. Yan. Parating po. Okay. This week, parang walang katapusan to, Parating sa iyo is magkakaroon ng pagbabago. Ibig sabihin is magkakaroon ng pagbabago. Pwede siya sa family mo, pwede siya sa karelasyon mo, or pwede siya sa person who's connected sa'yo. May magkakaroon ng pagbabago sa'yo, ibig sabihin. Pwede sa sarili mo, may mga bagay ka na babaguhin sa sarili mo, pwedeng ganon. Sa iba naman sa inyo, may reward ka na marireceive. Kasi nga siguro, birthday mo, di ba? Sabihin, there's a reward. Ako na nakita, parating din, there's a union. Pwedeng magkakaroon ng mga pagkikita ng pamilya, ng mga mahal sa buhay. Ganyan, may pagkakaisa na magaganap. Yun na nakikita ko dito. And then, sa iba, alam mo, iyaano kita, Hindi naman siguro kay lahat. Pero you need to prepare din. May mga natural disaster na magaganap sa buhay mo. Hindi ko alam kung this week siya or before ending of this October. Kaya lalo na kung nasa place ka na palaulan, mga bagyo, ganyan. May mga natural disaster. Yan, may mga
pagsubok na darating sa iba, hindi man sa ulan yan, pero may mga pagsubok na darating, tulad ng sabi ko kanina, diba pa, sana walang, ano, disorder o hindi pagkakaintindihan ng bawat isa o hindi ka magkaroon ng disappointment, ng conflict, yan, mga disagreement, sana walang ganun or umiwas ka na lang hanggat maaari. Parating din sa'yo, may frustration sa iba ha, frustration. Parating rin sa'yo is happy yung energy mo eh. Kasaganaan, may darating sa iyong kasaganaan. Makaramdaman ka ng pagmamahal, pag-aaruga, or pagpapahalaga with someone. Or maybe, ikaw ang magbibigay nito sa tao na connected sa iyo. Ha? Yun na nakikita kong parating sa iyo. Iba sa inyo, may mga babaguhin talaga kayo. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Iba sa inyo, mananaginip daw kayo. May mga mapapanaginipan kayo, nagkakaroon kayo ng insomnia, may mga bagay na iisipin kayo. Yun. Ay, may bigla ang mangyayari. May bigla ang magaganap. Expect the unexpected. Huwag kayong, yung mga maglalayag sa dagat, sa tubig, yung mga may travel, mag-ingat kayo. Siguro wag na lang muna, no? Sa nakikita ko dito kasi hindi ko rin nakikita yung magandang result nito kasi there's a struggle situation ako nakikita sa inyo. Kasi may sadness ako nakikita, may bigla ang mangyayari, may calamity, disaster, there's a distraction, or may mga crisis na magaganap kasi may struggle dito. So nakikita ko, kailangan mo magpakatatag kasi may mga frustrations in life, habaan mo yung pasensya mo, alagaan mo yung sarili mo. Kailangan, you need to always alert at mag-trust ka sa intuition mo. Pag sinabi ng intuition mo na wag na lang muna, wag na lang muna. Pag sinabi ng intuition mo, gawin mo to, gawin mo na. May mga bagay na kailangan mo ng action na. May mga bagay na you need to prepare ang sinasabi sa iyo. Tingnan natin. Anong dapat iwasan? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, siguro yung, o nga, bigla ang mangyayari na. May bigla ang magaganap talaga sa'yo. May magtatapos sa'yo. May magtatapos, may pagbabago, unexpected change happen sa iba, may bigla ang, sa tingin ko hindi lang to sa'yo, sa tingin ko, sa lahat siguro to. May bigla ang, may bigla ang mamamatay. May bigla ang mawawala. Siguro sa lahat to, hindi lang to sa'yo. Tsaka bala mo, hindi mo naman to energy, di ba? Basta may bigla ang mamamatay, mawawala, may mga bigla ang mangyayari na hindi mo asahan. Hindi mo siya mamamatay, pero may magtatapos sa buhay mo. Meron akong nakikitang pagbabago. Pwede rin na bigla ang paglipat. Hindi ko alam kung saang situation yung paglipat mo. Merong isang bagay, isang sitwasyon o na magigiba or magko-collapse. May magko-collapse. Yun ang nakita ko. Sa iba naman sa inyo, may malalaman ka daw katotohanan. Sa iba naman sa inyo, meron kayong ikakat o aalisin sa buhay nyo. Yun ang nakita ko Dapat mong iwasan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng pagpapaliban o pabago-bago isip sa mga bagay. Iwasan mo
yung i-delay yung mga bagay or hindi ka mag-focus din sa sarili mo, iwasan mo yun. You need to focus to yourself. Iwasan mo yung mga tao na hindi naman very supportive sa'yo. Okay lang yan, di ba? Okay lang mag-isa. You need to move on na rin kasi, no? Iwasan mo, syempre, yung malack of control ka, malack of ambition ka, yung mga seloso, selosa, or ikaw yun, wag na lang, di ba? Parang wasting time. Iwasan mo yung mga taong abusado, abusada, or ikaw sa sarili mo, wag ka mga abuso o mga abuso ng tao, or may mga bagay na tao na mapagmataas, umiwas ka hanggat maaari. Iwasan mo yun. No? Iwasan mo, siyempre, yung hindi ka makapag-save ng money. Yun. And then also, iwasan mo yung manahimik lang, yung walang kibo. Kung kinakailangan, why not? Pwede naman mag-opinion ka, magsalita ka rin. Diba? Lalo na pag naabuso ka na, yun. Ang nakita ko sa iyo. Yung gumawa ng mga bagay na, yung mag-wasting ka ng time sa mga bagay o sa isang sitwasyon na walang patutunguhan. Umiwas ka na lang sa ganun. Alam mo, you have a luck. Pero tingnan natin na sa money mo. Pero you have a luck. May mga hardship situation na matatapos sa'yo. May mga positivity naman na magaganap. Sa lahat naman ng buhay, may positive and negative naman talaga. Kung sa pera mo yan, nakikita ko na, pero tingnan natin yung money mo, nakikita ko na may pag-angat sa iba sa inyo sa money. Baka marami ka na overtime kasi there's a begin of situation. May mga overtime, may mga magbibigin o may mga night shift sa inyo, maaring ganun, diba? Yun na nakikita ko sa inyo. May mga sitwasyon na makaka-recover na rin. Pwede sa pera, pwedeng sa relasyon, pwede sa kung may sakit, pwede makaka-recover. Ganyan. Love. Tingnan na, love? Parang hindi ko ata sinabi ano karang. Tingnan natin yung love mo. At pala money. O money na lang. Sa iba, na-love ko tuloy yung iba. Yan mo na, sorry sa iba. Tingnan natin yung money mo. Money. Uy, 7 and 7, oh. Changes happen. Okay, when it comes sa love, sabi ko sa iyo, magiging maganda yung money mo, Kasi lumabas na siya dito, Okay, when it comes sa money mo, focus ka ngayon sa trabaho mo, focus ka sa mga gagawin mo. Kumbaga, sinasabi dito, kung ano yung trabaho mo, yun na yung aanihin. Ibig sabihin, yung iba dito is magiging busy. Yan, magiging busy na kayo. Ibig sabihin, pag magiging busy na kayo at marami na kayong, lalo na pag night shift ka, di ba? Pag marami na kayo overtime, ay marami na talagang papasok na pera. Kasi there's a hardship end of situation. Pagdating sa pera, nandun yung luck, nandun yung pagbabago ng pera mo. There's a new beginning cycle. Kumbaga, magiging maganda yung flow ng iyong kaperahan. Congrats sa inyo. Uy, iba dito may third party. Okay. Ang daming tao, May nagpo-protesta? Iba sa inyo may nagpo-protesta. Pwedeng may mga nagrereklamo sa inyo, no? Kumbaga, kung sa trabaho yan, anak, ano yan? Sabay ka. Ano yun? Tingnan natin. Dito, may pupo. Halatang nagpupo siya kasi yung nagkikinsot yung put niya. Pinupo mo yung ano ni mami, So, ano yun? Okay, kung iba sa inyo, merong nagre-reklamo. Pwedeng kapatid mo, kasamahan mo sa trabaho, pwedeng kaibigan mo, or karelasyon, or ikaw, no? Yeah, may nagre-reklamo, may nagprotesta. Lalo na, syempre, kung baga, kung sa trabaho to, mukhang may mga mainggit, siguro gano'n. Lalo na kung ikaw yung napapaboran, o kaya naman ikaw yung nabibigyan ng halimbawa kung kasi 'di ba mas mahal ang night shift ata, 'di ba?
Lalo na kung palagi kang night shift, sabihin ng iba sa basta bakit ikaw palagi kang night shift, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, may mga nagpo-protesta na. Yan, may mga away, galit, ako nakikita sa'yo, no? May mga sitwasyon na kailangan mo mag-pay attention. Pwedeng mag-pay attention ka sa trabaho mo, sa business mo, sa pera mo, o sa paligid mo. Pwedeng sa iba dito is in relationship. Mag-pay attention ka. Also, you need to pay attention sa mga tao na kaibigan o nakakasalamuha. Okay? Ibig sabihin, behind your back, maaring meron silang nasasabi sa'yo. Diba? Yun na nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, magiging busy talaga kayo. Maaring iba sa inyo, magaling kayong magluto. Or maybe, meron kayong business when it comes to food. Yung nakikita ko sa iyo. O kaya may mga bagay ka na ine-expertise this time. May mga bagay ka na minamaster. May mga bagay ka na dinidevelop. Sa aspeto ng buhay mo yan. Kumbaga, iba dito, you have a talent. Kailangan mong ibigay yung talent mo, no? O ilabas yung talent mo. Yun ang nakikita ko dito. May mga talaga, no? Magkakaroon, yes, kasi nga birthday mo, syempre. May mga joy, happiness, situation. May mga friend connection, family connection, loved ones connection, yan ang nakikita ko dito. Pero, huwag ka naman sana pumasok in a third wheel or huwag kang gumawa ng third wheel kung meron kang karelasyon. Hindi rin maganda. No? Magkakaroon or may tao talaga na may enemy. May enemy ka daw. You have an enemy or may mga tao na walang tiwala sa'yo, walang believe sa'yo, or ikaw ang walang tiwala sa kanila o walang believe sa kanila. Okay? May mga tao na gagawin nila ang lahat para ikaw isabotahihin. Sabotage. Ganyan. Mga taong galit o hindi ka gusto. Siyempre, andun pa rin yung mga, maari may mag-flirt. Yan, may mag-flirt. Either ikaw ang mag-flirt or someone is mag-flirt. Pwedeng sa karelasyon mo may mag-flirt. Pwedeng mag-flirt. O kaya pwedeng mag-flirt when it comes to lalo na pagka-boss, diba? Palakasan na ng bakar o palakasan ng sipsip. Yung mga ganun sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yan. May mga collaboration, joy, creativity, happy gathering, maliit na gathering. Yung mga, lalo na pag birthday mo yan. May mga salo-salo, ako nakikita sa iyo. May iba dito magluluto no? May paglulutong magaganap o maghahanda. Ganyan. Kumbaga magkakaroon ng pagtitipon-tipon. Siguro small lang to. Siguro kung kayong pamilya o kaya mga kaibigan kasama sa trabaho, ganyan. Baka magsasama-sama kayo para maghanda o mag-celebrate ng small happiness together sa'yo kasi birthday mo. Or hindi mo man birthday o sa ibang sitwasyon na ikaka-celebrate. Baka magkakaroon na kayo ng sama-samang pagsasalo-salo, maaaring ganun. Sa iba sa inyo. Yun. Ingat ka sa sa mga taong hindi pwedeng pagkatiwala. Huwag ka masyadong magtiwala. Arigato namaste.